Ako, ito, alam niyo, sa totoo lang gusto ko na umuwi dahil magaling naman na po tayo. Wala na po tayo nararamdaman. As in, okay na po tayo. Kaya lang explain ko sa inyo kung bakit ako hindi pa makauwi, ha? At kung ba't hindi pa ako pinapayagan ng doktor. Okay, explain ko lang po sa inyo. May kinaugnayan din dito kay Baninay na ito, ha? Ako, pinainit ang ulo ko nitong Baninay na ito. Wala akong plano basagan ng banatan ngayong araw na to. Pero dahil dito sa Baninay na ito, napilitan ako mag-live. Nanonood na ako ng Netflix, so nakailang series na ako. Kaya lang napaka-importante ho nito. Hindi ho biro yung ginagawa niya. Yung sinabi niyang nag-announce siya na I am positive, makikigaya pa. Ano ba yan? Makikigaya na lang na I am positive pa. Akala ko nga noon na inaano niya ako kasi alam mo naman, minamak ako ng iba kasi ba't daw nagkasakit. Ganito, karma. So sabi ko, sige, kung ang kaligayahan mo mag-mak sa akin, sige, go lang. Tapos ganito pa ang kakalabasan nito. Abay, luko pala ito Luko. Etong Baninay kasi na ito, ha? Parang mabagal, ano? Etong Baninay na ito po ay isang vlogger ho ito. Okay? Na actually nagpo-post to ng mga anti-Duterte. Wait lang, ha, sinisigurado ko lang maayos yung parang malakas masyado yung audio. Testingin natin. Ayan. Hinaan ko. Ayan. Wait lang. Okay. Okay na yung audio. Humina ba masyado? Humina daw masyado. Ayan, sige na. Tinasa na natin. Okay, testing. 1, 2. Testing. Humina ba masyado? Masyado. Ayan, sige na. Tinasa na natin. Okay, testing. 1, 2. Testing. Humina ba masyado? Okay. Hi! Ayan, sige na. Tinasa na natin. Andyan na po ba kayo? Huwag na magbudol-budol yan si Baninay. Oo nga sabi ko nga, nainis ako, grabe. Ibang level siya, ibang level. Yan. Ano ba itong sinasabi ng YouTube? Kasi check your open widget, check, which is, ano pinagsasabi nitong status ayos naman check the resolution. Anong resolution? Shadow? Okay naman
Yan. Okay, so ganito kasi yan. Ang problema ko, ganito. Ito. Okay. Okay, wag nyo na muna ako isipin ko yung papagaling-pagaling. Thank you very much po sa mga patuloy na nagsasabing pagaling ako, ganito. Sa totoo lang po ang kalagayan ko ngayon, wala na po akong nararamdaman. Gusto ko na mag-jogging, gusto ko nang sumayaw-sayaw. Wala, okay na po. As in, okay na. Kaya lang, hindi pa ako pwedeng palabasin kasi nga ho, late ho yung pagpapaswab ko. Nagpaswab ho ako is nung August 16 lang. Nagkasakit ako. Isipin nyo to ha, August 6 nagkasakit ako. So, dapat doon ng counting. 6 plus 14 days is August 20. So, dapat August 20, which is tomorrow. Wednesday ngayon, August 19. Tomorrow, Thursday. Okay na ako. Hindi na ako makakahawa. Negative na ako. Pwede na ako lumabas. Okay, kasi nagawa ko na yung 14 days. Yun yung protocol and explain sa akin kanina nung doktor. 14 days mula nung nagsimula kang magkasakit o magkaroon ka ng simptomas mo. 14 days. Okay, so that's August 20. Ang siste, dahil sa hindi naman sa kapabayaan, yung dahil sa natakot ako, napraning ako, hindi ako nagpa-swab nung August 6. Nagpa-swab ako August 16 na. Nung Sunday yon, tama ba? Sunday? Oo, Sunday ako nagpa-swab. 17 ko na lamang positive ako. So, ngayon, hindi ma-determine ng doktor kung kailan ba ako nagkaroon ng totoong COVID. Nung August 6 ba o August 16? Kasi doon pa lang na-detect yung, doon pa lang ako nagpa-swab. So, 16 plus another 14 days. So, aabutin ako supposedly ng August 30. Okay? Ganun o yung sistema nun. Yan o kasi ang protocol na binigay sa kanila ng DOH. So, kailangan ganyan ang spend ko pa para hindi makipaghalubilo sa tao. Pwede na nila akong palabasin kung wala na akong nararamdaman. Pero, naka-quarantine pa rin ako for 14 days. Kasi nga, napaka-importante ng real time. Napaka-importante ng tamang date, tamang pagiging honest ng pasyente. Bakit to? Kasi nakasalalay din ikaw yung mga tao maapektuhan mo sa paligid mo. So you cannot lie about your sickness. You cannot lie about, kaya nagkakaproblema sa hawaan is dahil dun sa tracing. Hindi nila maalala, kailan ba ako nagkasakit? Kailan ba ako nagkaganto? Kaya nga, di ba, supposedly, sinabi sa Amerika pa nga, 10 days na lang. O ng WHO, 10 days na lang. Kaya lang, just to be safe, dun na tayo sa safe na 14. Kumakain ka na ng marami. Yes po. So, 14 days. Naintindihan nyo? Tapos, bigla ko nakita ito si Baninay. Nabuwisit tuloy ako talaga. Sabi ko, anak ka naman ng bananga. Baninay, oo. Nag-post siya na I am positive. Kinabukasan after ako nag-post, sabi ko, ito nang gagaya ba to? Nang gulo ko ba to? Nagmamak ba ito? Tapos, nung tiningnan ko, sini-research ko, anti-Duterte siya na vlogger. Hindi siya political vlogger, vlogger na siya kung whatever, kung anong pagiging vlogger niya. Dati siyang PBB, bla bla bla. Mga taga-PBB talaga, oh. Dati siyang vlogger, okay? Ay, vlogger siya, dati siyang PBB. Tapos, sasabihin niya, nag-tweet siya na meron siyang COVID. Okay? Di, siyempre, sabi ko pa nga, pagkakataon ko na to, nasabihan sa tao na DBS, wag nating banatan. Okay? Matuto tayong rumespeto sa mga may taong namatayan o kaya nagkasakit. Matuto tayong rumespeto at huwag tayong tumula doon sa dilawan. Niretweet ko pa man din siya. Tapos pambihirang buhay yan. Hindi sabay. Pag ako nainis ako, Facebook na ako
Kamusta po yung audio? Sabay naman po ba? Sabi ko nga, ano ba namang klaseng tao to si Baninay? Nag-post, gustong sumabay sa, hindi ko alam kung nananad siya para sumabay. Kasi pinick up ng Inquirer, News 5, pati ng I think ABS-CBN yung sa akin, pati yung tweet, yung tweet din ni Angel Locsin. Sabi ko, ano to, gusto niya sumabay, gusto mo magsumikat, sana sinabi mo, bigay ko sa ito COVID. Alam mo yung parang, wag mo namang gawing biro yan. So, totoo nga na nagka-COVID siya, pero ang istorya ay ganito. Okay? Ang istorya, sabi, according kay Pokwang, hoy Baninay, wag mong pagkapaperahan yung clickbait mo para lang dumami views mo. Views mo, negative ka na, di ba, ng last August 2. Bakit? July 21 ka pa nagkasakit. So, August 2, negative ka na. Okay? August 16, naglaro ka sa amin. Nagpanik kami kanina dahil nakita namin sa vlog mo na nag-upload ka ay na-trending ka. So, tama nga naman. Lahat ng nakasama ni Baninay, etong mga recent, kakabahan. Kasi lumabas ka eh. Kasi nga, kaya ka nasa labas dahil alam mong negative ka na ever since nung August 2. August 2, negative ka na, so lumabas ka na. So lahat ng nakasama mo mula nung August 2, hindi mo man lang naisip nakakabahan sila dun sa tweet mo na positive ka. Kahapon ka lang nag-tweet. Hindi mo ba naisip yun? Ano lang, bakit? Sabi nga ni Pokwang, dahil sa pera? Ito pa sabi niya, dahil sa vlog mo, nagpanik kami, late upload naman yan at negative naman result mula sa August. Huwag mong gawing pagkaperahan yung mga COVID, kaya mo nalalaman ka pa na nag-update sa mga ganap sa iyo, negative ka naman. Parang nawawala. Ayan. Di ba? Parang sabi ko nga, ano ba namang klaseng tao ito si Baninay? Para lang mapansin, para lang sumabay sa, kasi wag tayo magkaala sinabay mo. Kasi sa tamang panahon mo naman ilalagay, isasabay mo na may isang vlogger na balita na kumokontra, na criticize kay Angel Locsin, na which is ako, isasabay mo na kailangan din ako din. Sa totoo lang, kung pwede nga hindi ako nagkaganon, hindi ko kailangan magkaganon para magkaroon ng clickbait. At ito baka akala mo pinagkakaperahan ko din tong COVID ko. Excuse me, nagpo-post ako tungkol sa COVID, not discussing about myself. What am I doing here? I'm eating here. Ganito ko. Walang ganun. Nagpo-post ako sa COVID to teach people ano yung mga na-experience ko nung una na para maiwasan din nila. Ano yung mga ginawa ko? Saan ko ba nakuha ito? Hindi, it's not about me. It's about the COVID itself. Para matuto yung tao. Magkaroon ng lesson sa kanila na baka maiwasan nila, masubukan nilang iwasan. Tapos ikaw magtitweet ka ng ganyan para mapansin. According to Pokwang to kasamahan mo. Para mapansin, para manood ng views mo, ng channel mo. Ano ba namang klase yan? Hindi tama yung kanyang pag-iisip basta lang makahirit ka
Kung gusto mo talagang gusto mong mag-vlog about COVID, educate the people. Anong naranasan mo? Paano mo siya na-survive? Paano makakatulong sa kanila? Ganun mo sanang gawin natin. Huwag naman yung basta lang meron lang masabi, basta lang mapansin, tas talagang yung caption ko gagayahin mo pa yung I am positive. Nakaka-rindi naman. Ito depensa ni ano ha. Pakita ko lang. Ito po ang depensa ni Baninay. Wait lang. Ayan. I do not tolerate any kind of discrimination to COVID patient, frontliners, and even survivor. This is one of the main reasons why we delayed the upload of our videos. We waited until everything went well. Thank you for all your love and prayers. Sabit naman yung depensa mo. Ang depensa mo, para hindi ma-discriminate. So parang ayaw mo sabihin, para hindi ma-discriminate ka? Sana hindi mo nila sinabi. Walang madi-discriminate kung hindi mo sinabi. Hindi na naisip ko noon eh. Sigurado ako, pag sinabi ko in public, aatakihin ako ng mga dilawan tay at mga NPA na pawok. Pero sabi ko, ano ba reason ko? Ba't ko sinabi? Sinabi ko kasi I want to educate the people kung ano yung niranasan ko na paghihirap, kung ano yung dinanasan ko, kung saan ako nagkamali, kung ano yung naranasan ko na pakiramdam, para ma-warningan sila sa simula pa lang, ito nararamdaman nyo. Kaya nga ako gumawa ng video, kaka-upload ko lang eh. Sabi ko, gagawa ko ng video kung ano yung mga unang masasabi natin simptomas, para pagka nagkaroon na kayo ng ganun, paswab na kaagad kayo para makaiwas kayo. Yun yung gusto kong at yung rason mo, kaya ka nilate upload kasi para hindi ma-discriminate. So kunwari, hindi ka binuking, hindi ka binuking ni Pokwang. So hindi mo aaminin na late upload yun. Hindi mo sasabihin na late upload yun. Bakit? Nagte-trending ka eh. Gusto mo trumending din. Gumaya din. Na mapabalita din. Atakihin ka ng DDS para magalit ka. Tas ganito. Gusto mo na... grabe. Hindi ko kinaya yung level ng ano mo ha. Ako nagre-react lang ako kay Pokwang. Huwag mong sabihin sinungaling si Pokwang. It's either ikaw ang sinungaling o si Pokwang ang sinungaling. It's something na hindi ho magandang halimbawa yan. Ewan ko, alam ko, bata-bata ka pa, bata-bata mo pati, nabubuhay ka na kagad sa kasinungalingan. Hindi ho maganda yan, maging magandang halimbawa ka naman sa bayan natin. Saka, bakit mali ho ang late upload? Okay lang sana kung ganito eh. I am positive. COVID, nagka-COVID ako, tapos merong late upload. Wala kang intensyon na wala kang intensyon na linlangin yung tao. 'Di ba? So kaya mo sinabing late upload. Okay. Natapos na pala siya. So, paano ba siya naging successful? Hindi ganoon ang motibo mo eh. Until binuking ka ni Pokwang. Ang motibo mo, mag-trending. Kitang-kita doon sa nangyayari, nagte-trending ka. Gusto mong, kung hindi ba mag-trending, sige. Ang motibo mo, panoorin ng tao. Kaya nga clickbait ang tawag sa ni Pokwang. Sa kanya nang galing yun. Bedroom boys ka ngayon kasi bawal sumigaw dito. Kakaya naman sa kapitbahay natin. Ay, sino kaya yun? Nangingi-ingay nung may COVID na yun ha? May panglasa ka na, yes. At may pangapoy na ako. Ang bango-bango ng orange. Ang bango-bango ng bulaklak.
Alam mo yun, sabi ko, ang pangit naman nun. Ang pangit ng ganyang klaseng pagpapasikat. Dahil, ay nako, ito pa, tingnan mo ha. Ito kasi yung post niya noon. Ayoko na actually itong banggitin dahil sabi ko, walang kwenta. Ayoko na porket anti-Duterte ka, babanatan ka ng tao ngayong may sakit ka. Yung pala wala ka ng sakit matagal na pala yan. So ito na, ipopost ko na dito. Okay, wait. Oops. Ayan. May dumb ways to die. Vote for a president that will eventually shoot you or starve you to death. Taas ang kamay ng mga bumoto. Okay, taas. Loko ito ha. Umarang. Wait lang po Ayan. Hindi ko tuloy makita. Ayan. Taas ang kamay ng mga bumoto kay P-Dudes dati pero feeling nila na sayang boto nila at kailangan na siyang iparehab kasi malakas na sira niyan sa ulo. Ngayon ako. Nakita niyo na kung bakit mali yung kasi napaka-importante sa COVID patient yung oras, yung eksakto, yung real time. Kasi kung ikaw lang, walang problema kung kailan mo gustong sabihin yan, walang problema. Kaya lang napaka-importante niyan kasi may mga tao kang nakasalumuha within your So katulad ko, halimbawa sa akin, inamin ko August 6 ako meron. Okay. Tapos 16 ako nagpa-swab. 17 ko na lamang positive. Pero inamin ko na August 6 ako na may sakit. Bakit ko sinabi yon? Kasi para kung meron man ako nakasama within that time. Okay, si Siri humihirit. Ayan. At least kung meron man akong nakasama from August 6 up to ngayon, magiging aware sila. Uy, nakasama ko si Bay ng mula nung August 7 o 8, nag-meeting kami. Kunwari may ganun. Diba? At least magiging aware na sila. Magka-quarantine na rin sila kasi yung tinatawag ng mga PUI tsaka PUM Diba? Persons under monitoring. So, yan yung importante yan Napaka-importante nung oras. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga kasamahan mo, mga nakasama mong tao. Importante yun. Para alam nila, sandali, ba ako? Nakasama ko ba itong tao na ito? Kaya nga si Pokwang nataranta Kasi sandali, bigla ka nag-post, as August 16, tama ba yun? August 16, magkasama pa kayo? Parang sa game show ba yun? So medyo sabit nga naman yung sana kung siya lang yung nakasama mo. Pambira kang babae ka, oo. Maling-mali ang ginawa mo. Mag-sorry ka. Mali ang ginawa mo. Lalo na, ako nga sabi ko nga, hindi ko personalin to pero bilang isang COVID patient, parang, dumaan ka sa pagiging COVID patient. Ibig sabihin, naintindihan mo kung ano yung naramdaman ng mga COVID patient, yung mga nurse na walang sawang nag-aalaga sa'yo, sa mga COVID patient, sa atin, pati doktor. Tapos gagawin mong biro hindi biro, hindi nga biro gagawin mong clickbait lang yung araw kung saan ka sasabihin mo, nagka-COVID ako. Timing naman yung itong banat ito ni Baninay na
Kasi ako hindi ako makauwi. Alam mo kung bakit, kahit magaling na ako. Tinatanong ako ng doktor, ano pa nararamdaman mo? Sabi ko, wala na. Gusto niyo, Doc, mag-jogging na tayo sa labas eh. Kaya lang, sabi ko nga, sabi ng doktor, ang problema kasi, masyado ka nang late nagpaswab, 16 ka nagpaswab, 17 mo nalaman. Sabihin, 17 officially, yun yung papel mo. 17 ka, so 16 ka nagpaswab. Sa totoo lang, August 6 pa lang, masama na pakiramdam ko. So sana kung nagpaswab na ako noong August 6, bibilangin yun 14 days. So dapat bukas, okay na ako. Pwede na ako lumabas. Free na ako. They will declare me free. Negative na ako sa COVID. Dahil nga yung timing, importante yung timing. Kaya hindi ginagawang clickbait yan o ginagawang biro. Itong si Banina ginawang biro. Ay nako, sablay.